Okay, so before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at nililigtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasa. Today also, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayong araw po na Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon po ngayon upang makapakinig po ng iyong salita at upang purihin po ang pangalan ng Panginoon. Whenever we gather together, let us understand what is the will of God and also please teach us how to live as a born-again Christian. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa-unawain po namin kung ano ang kalooban ng Diyos at pakiusap, turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang mga born-again Christian. When we look at all the signs what happening nowadays, it is really sure we are living in the end of age. Kapag pagmamasan po namin yung mga tanda sa panahon po namin ngayon, talagang sigurado po na kami po ay nabubuhay na sa mga huling panahon. And our Lord Jesus Christ's second coming is very near. At ang ikalawang pagdating po ng Panginoong Hesukristo ay napakalapit na. Let us discern this age and let us be prepared. Nawa kilalanin po namin ang panahon namin ngayon at kami po ay maging handa. Especially by the grace of God, we were able to finish District 2 Bible Seminar successfully. At sa biyaya din po ng Diyos, matagumpay po na naisagawa ang nakaraan po na District 2 Bible Seminar. Please help the newly born-again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakiusap, tulungan niyo po ang lahat ng mga bagong naligtas na mga brothers and sisters na sila po ay makapanatili sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. And also we are going to conduct the Rosario Bible Seminar from tomorrow. At kami rin po ay magdadaos ng Rosario Bible Seminar magmula po bukas. We pray many lost souls will be saved through this Bible Seminar. Dalangin po namin na marami pong ligaw na kaluluwa ang baligtas sa pamamagitan po nitong Bible Seminar. And also we are praying for incoming our summer retreat from the first week of April. At dinadalangin din po namin ang darating po namin na summer retreat sa unang linggo po ng April. Let us do our best to evangelize many lost souls through this summer retreat, batch 1, batch 2, and batch 3. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa darating po na batch 1, batch 2 at ng batch 3 ng summer retreat. Let us have one mind and cooperate one another in order to evangelize many lost souls. Magkaroon nawa po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang makapag-evangelize po kami ng mga ligaw na kaluluwa. Let us do not forget what is the real purpose of our life as a truly born-again Christian. Huwag nawa po namin makalimutan kung ano po yung tunay na layunin po ng aming mga buhay bilang mga born-again Christian. Today also there are some the brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. At ngayong araw din po, meron po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, pakusap, tulungan niyo po sila na sila po ay makapanatili sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day Sermon na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Let's open our Bible. John chapter 20 from verse 19 to 23. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Juan chapter 20, magmula po sa verse 19 hanggang 23. Gospel of John chapter 20 from verse 19 hanggang 23. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 20, magmula po sa verse 19 hanggang verse 23. Okay, babasahin ko po. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus,
kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Okay, today we are going to think over this passage, the John chapter 20 from verse 19 hanggang 23. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin yung mga talata na ito, dito po sa Juan chapter 20, magmula po verse 19 hanggang 23. The title of today's sermon is, I am sending you. Kaya po ang pamagat po ng sermon po natin ngayong araw, sinusugo ko rin naman kayo. Yeah. There is a very important message and also the spiritual lessons from these verses. Kaya mayroon po mahalagang aral at mayroon po mga espiritual na mga aral mula po sa mga talata na ito. Okay, first let's look at John chapter 20 verse 19. Then the same day at evening, being the first day of the week when the doors were shut, the disciples were assembled for the fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. Kaya una po, tingnan po natin sa verse 19, nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. As you know well, after Jesus Christ was crucified on the cross, the disciples, they were afraid of the Jews. That's why they gathered in the one place and then they shut the door. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, pagkatapos na maipako po si Jesus doon po sa krus, yung mga alagad, sila po ay natakot doon sa mga Hudyo at nagtipon po sila doon sa isa pong lugar. Yeah, they were afraid of the fear of the death. Kaya sila po ay nagkaroon ng takot sa kamatayan. Yeah, so after Jesus Christ was resurrected, He appeared in the midst of the disciples. And Jesus said, this is the first message to deliver to the disciples of the Jesus, peace be with you. At pagkatapos po ng muling pagkabuhay ni Jesus, nagpakita po siya sa mga alagad at yung pinakaunang mensahe po na sinabi niya sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. First, we need to think about why the disciples of the Jesus Christ, they were hiding in the room. Kaya una po pag-iisipan po natin, bakit po ba nagtatago yung mga alagad doon po sa isang lugar? Yeah. Because they still have the fear of their death. Dahil meron pa po silang takot para sa kanila pong kamatayan. Yeah. Jesus Christ came to this world to give us the real peace. Si Jesucristo, siya po ay pumarito sa mundong ito upang bigyan po tayo ng tunay na kapayapaan. Yeah, please mark here the John chapter 20 and let's open our Bible, Hebrews chapter 2. Kaya pakimarkahan po itong Juan chapter 20. Buksan po natin sa Hebreo sa chapter 2. Hebrews chapter 2, verse 15. Hebreo chapter 2. Dito po sa verse 15. Verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Yeah, and release those who, through the fear of death, were all their lifetime subject to bondage. Yes, before we get salvation, we belongs to the Satan, and then at the time that we were afraid of the death, the fear of the death. Opo, bago po natin natanggap yung kaligtasan, tayo po ay kabilang doon po kay Satanas at takot din po tayo sa kamatayan. But Jesus Christ came to this world to release those who were afraid of this death. Pero si Jesucristo, siya po ay pumarito sa mundong ito para po palayain yung lahat ng mga taong may takot sa kamatayan. We remember what was the last message before Jesus Christ, He died on the cross. Kaya naaalala po natin yung salita po na sinabi ni Jesus bago po siya na mamatay doon po doon sa krus. Yeah, Jesus said, it is finished, natupad na. Kaya sinabi po ni Jesus doon, natupad na. Yeah. All the forgiveness of our sins already finished. Kaya lahat ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ay natapos na. Why the most of the people, they are afraid of their death?
Bakit po ba karamihan sa mga tao takot po sila sa kanilang kamatayan? Yeah, as you know well, death is not the end of their lives. After death, there will be the God's judgment. At gaya po ng inyo nalalaman, ang kamatayan hindi po ito yung wakas ng kanilang buhay. Pagkatapos po ng kamatayan, mayroon pong paghuhukom ng Diyos. If their sin problem is not solved, they shall receive the judgment, and after judgment, they shall be cast into the depths of the eternal hellfire. At pagkatapos po nito ng paghuhukom, kung yung kanilang kasalanan ay hindi po nalutas, sila po ay itatapon doon po sa lawa ng apoy sa impyerno. That's why all the people, they were afraid of their deaths. Kaya nga po karamihan po sa mga tao, takot po sila sa kanilang kamatayan. But when Jesus Christ was crucified on the cross, He redeemed all of our sins. Pero nung si Jesus po ay pinako doon po sa krus, tinubos niya yung lahat ng ating kasalanan. Yeah, that's why after Jesus Christ resurrected, and He delivered this message to His disciples, peace be with you. Kaya nga po pagkatapos po na muling nabuhay po ni Jesus, sinabi po niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. In Hebrew, the peace, this is the shalom. Kaya sa salita pong Hebreo, ito pong salitang kapayapaan, ito po ay shalom. Actually, the shalom, the peace, this is not just a simple greeting. Sa katunayan, ito pong shalom, hindi lamang po ito simpleng pagbati. When all of our sin problem are really solved by the forgiveness of our sins, we can receive this true peace in our heart. Kapag yung lahat po ng problema natin sa kasalanan ay nalutas, matatanggap po natin ito pong tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Let's open our Bible. Gawa chapter 3, Buksan po natin sa Gawa chapter 3. Acts chapter 3, verse 19. Sa Gawa chapter 3 sa verse 19. Gawa, Act chapter 3, verse 19. Sa Gawa chapter 3, dito po sa verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Yeah, repent and be converted, that your sins may be blotted out, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kaya sinabi po, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Yeah, in order to get salvation, first, we must repent, right? As our Lord delivered the message, repent and believe in the gospel. Kaya upang magkaroon po ng kaligtasan, alam po natin ito, dapat muna tayong magsisi, gaya ng sinabi ng Panginoon, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yeah, when your sins may be blotted out, this means when all of your sins are forgiven through the redemption of our Lord Jesus Christ. Kaya sinabi po dito, upang mapawi ang inyong mga kasalanan, ibig sabihin, kapag natubos na po yung lahat ng inyong mga kasalanan sa pamamagitan po ni Jesucristo. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Yeah. So what is the meaning? The times of the refreshing. Yeah. When you receive the forgiveness of your sins, you shall have the true peace in our heart. Kaya sinabi po dito, upang ang mga panahon ng kaginawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon, kaya ano pong ibig sabihin nito? Kapag dumating na po yung tunay na kapayapaan sa puso mo. Truly born-again Christian, they may understand what is the difference between the peace which is from this world and the true peace from the Lord. Kaya ang mga tunay na born-again Christian, alam po nila yung pagkakaiba ng kapayapaan dito po sa mundo at ng kapayapaan mula po sa Panginoon. What is the worldly peace? Ano po ba yung makamundong kapayapaan? Maybe in this world, when some problem is solved, you can also have the peace in your mind. Kaya marahil dito po sa mundo, kapag meron pong nalulutas na mga problema, nagkakaroon ka po ng kapayapaan sa isipan mo. But this peace just temporary. Yeah, the temporary peace. Pero yung kapayapaan po nito ay panandalian lamang. When you have another problem, this peace will be broken, and then you will have another difficulties. Pag yung kapayapaan po na ito ay nasira, kapag nagkaroon ka po ng problema, yung kapayapaan po na ito ay masisira at magkakaroon ka po ng kahirapan. But what is the true peace what we received from our Lord Jesus Christ? Pero ano po ba yung tunay na kapayapaan na natanggap po natin mula sa Panginoong Jesucristo? Jesus said, after He resurrected to the disciples, peace be with you. This means this is the true peace.
Sinabi po ni Jesus doon po sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo, ibig sabihin ito po yung tunay na Yeah, kapayapaan. when all of our sin problem are really solved, we can receive this true peace in our heart. Kapag yung lahat po ng problema po natin sa kasalanan ay talagang nalutas, magkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan sa ating puso. And this true peace is different from the worldly peace. At ito pong tunay na kapayapaan na ito ay iba mula po sa kapayapaan sa mundong ito. John chapter 14, verse 27. Sa Juan po, chapter 14, sa verse 27. John chapter 14, verse 27. Sa Juan, chapter 14, dito po sa verse 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Yeah. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yes, this peace, what we received from the Lord is completely different from the peace what we received from this world. Kaya yung kapayapaan po na ito ay iba mula po sa kapayapaan na nanggagaling mula sa sanlibutan. Our Lord said, peace I leave with you, my peace I give you. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Yeah. We can say, our truly born-again Christian, we have received this peace when all of our sin problem are really solved. Kaya masasabi po natin na tayo pong tunay na born-again Christian, natanggap po natin yung kapayapaan na ito nung nalutas po yung lahat ng problema natin sa kasalanan. This true peace will not be affected by or any our feelings or emotions or any the circumstances. Kaya yung kapayapaan po na ito, hindi po ito maapektuhan ng emosyon o ng mga bagay-bagay o ng mga sitwasyon. That's why even the apostles and disciples, although they received a lot of persecution or they experienced a lot of the hardships, but they were able to keep this peace in the midst of their heart. Kaya nga po maging yung mga apostol, sa gitna po ng mga kahirapan at ng mga pag-uusig, nagawa po nilang mapanatili yung kapayapaan po na ito sa kanilang mga puso. So in our Christian life, it is very important to keep this peace in our heart. Kaya sa ating po mga buhay Kristiyano, napakahalaga po na mapanatili yung kapayapaan na ito sa ating puso. According to the Colossians chapter 3 verse 15 says, let the peace of Christ rule your heart. Kaya nga po sinabi po din sa Colossus sa chapter 3 sa verse 15, manirahan nawa ang kapayapaan sa inyong mga puso. Okay, let's open the Bible. Colossians chapter 3. Kaya buksan po natin sa Colossus sa chapter 3. Colossians chapter 3 verse 15. Sa Colossus chapter 3, dito po sa verse 15. Colossians chapter 3 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Yeah, let the peace of God rule in your heart, to which also you were called in one body, and be thankful. Yeah, when you are able to keep the peace in your heart, you can give thanks to the Lord. Kaya kapag napapanatili mo po yung kapayapaan sa iyong puso, magagawa mo pong magpasalamat sa Panginoon. When you keep the peace in your heart, you can have the normal Christian life as a truly born-again Christian. Kapag naiingatan mo po yung kapayapaan sa puso mo, nagkakaroon ka ng maayos na pamumuhay Kristiyano. Yeah. So, if you read the epistles written by the Apostle Paul, whenever he start the message, always he emphasized the grace of God and the peace of God. Kaya kapag babasahin niyo po yung mga sulat ni Apostol Pablo, palagi niyo po makikita na binibigyang diin po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat yung kapayapaan at biyaya po ng Diyos. Yeah. Let's open the Bible. Philippians chapter 1, Buksan po natin sa Pilipos sa chapter 1, verse 2. dito po sa verse 2. Here, grace to you, peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dito po sinabi, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Yeah, this is the
first greetings before he delivered the message. Kaya ito po yung kanyang unang pagbati bago niya po ipahayag yung kanyang mensahe. Yeah, Ephesians chapter 1, verse 2 also. Sa Efeso din po, sa chapter 1 sa verse 2, Yeah. Same message. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. kaya kaparehas po na mensahe, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Now, we need to think about why the Apostle Paul emphasized and repeated this kind of the same message whenever he delivered the message of God. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung bakit po palaging binibigyan din Apostol Pablo ito po mga pagbati na ito kapag minapahayag niya po yung mensahe ng Diyos. As a born-again Christian, we should remember always the grace of God. And also we should, as the Bible says, let the peace of God rule over your heart. Kaya gaya ng sinasabi na Biblia, dapat po nating tandaan palagi ang biyaya ng Diyos at may narahan po palagi yung kapayapaan sa ating puso. So, we need to check whether we really keep this heart, this peace in our heart or not. Kaya kailangan po natin suriin kung ginagawa ba nating panatilihin yung kapayapaan na ito sa ating puso. Okay, let's go back to John, Gospel of John, main script, John chapter 20. Kaya balikan po natin sa ating main script sa Juan sa chapter 20. Verse 21, 22. Magmula po sa verse 21 hanggang 22. So Jesus said to them, again, the peace to you, as the Father has sent me, I also send you. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ka rin naman kayo. And verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yeah, resurrected the Jesus, he delivered another message, which is receive the Holy Spirit. Kaya si Jesus na muling nabuhay, ipinahayag niya po yung isa pang mensahe, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yes, this is also very important message. Who can receive the Holy Spirit? Kaya ito rin po ay napakahalagang mensahe, sino po ba yung pwedeng tumanggap ng Espiritu Santo? Okay, let's open the Bible. Ephesians chapter 1, verse 13. Buksan po natin sa Biblia, sa Efeso sa chapter 1, sa verse 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Sa Efeso chapter 1, sa verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig na salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yes, this verse explains how can we receive the Holy Spirit, how can be sealed with the Holy Spirit. Kaya yung talata po na ito, ipinapaliwanag po nito kung paano natin matatanggap yung Espiritu Santo, kung paano po tayo tatatakan ng Espiritu Santo. Yeah, first, in Him you also trusted after you heard the word of truth. So in order to get salvation, in order to be sealed with the Holy Spirit first, you must hear the word of truth, which is the gospel of your salvation. Kaya una po, para po matanggap yung kaligtasan o matanggap yung pinangakong Espiritu Santo, kailangan po muna nating marinig yung salita ng katotohanan, yung ebanghelyo ng inyong kaligtasan. So it is very important to hear the true gospel. Kaya napakahalaga po na mapakinggan po yung tunay na ebanghelyo. Yeah, some Christians, they are attending to the church for a long time. Yeah, 10 years, but 20 years. But if the church has not the true gospel, actually they cannot be saved. Kaya may ilang pong mga Kristiyano na sila po ay nagsisimba na sa loob po ng 10 taon o 20 years, ngunit kung wala po din yung tunay na ebanghelyo, sa katunayan hindi po sila maliligtas. They do not know what's the true gospel. Hindi po nila nalalaman yung tunay na ebanghelyo. Yeah, if they do not understand what is the true gospel, they cannot be saved. Kung hindi po nila maunawaan yung tunay na ebanghelyo, hindi po sila maliligtas. So first, we must hear the gospel of salvation. Kaya pinakauna, dapat po nating mapakinggan yung ebanghelyo ng kaligtasan. Because as the Bible says, Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Dahil sinasabi po na Biblia sa Roma chapter 10 sa verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. And next, after you hear the gospel of salvation, you must believe it.
If you do not believe, although you listen to the true gospel, you cannot be saved. At pangalawa po, sumunod, dapat mo po itong paniwalaan kasi kahit na napakinggan mo po yung ebanghelyo, kung hindi mo po ito paniniwalaan, hindi ka po maliligtas. Yeah, verse 13 says, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya sinabi rin po dito, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. When you really believe, you will be sealed with the Holy Spirit. Kung talagang ikaw po ay sasampalataya, ikaw po ay tatatakan ng Espiritu Santo. Yeah, what should we believe? When Jesus Christ died on the cross, He redeemed all of our sins. He accomplished the eternal redemption. Ano po ba yung dapat po nating paniwalaan? Nang si Jesus po ay namatay doon po sa krus, tinubos niya po yung lahat ng ating mga kasalanan, tinupad niya po yung ebanghelyo. As you know well, the Israelite, in order to receive the forgiveness of their sins, they offer the animal sacrifice. Kaya po ng inyong nalalaban, yung mga Israelita, para po matanggap nila yung kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, nag-aalay po sila ng mga hayop. But Hebrews chapter 10 says, this the animal sacrifice, the blood of animal, this is just a temporary Kaya and also shadow. Pero sinasabi po ng Hebrews sa chapter 10 sa verse 1 na yung pag-aalay po ng mga hayop, na yung dugo ng mga hayop, ito po ay panandalian at anino lamang. That's why Hebrews chapter 9 verse 12, not with the blood of goats and calves, and with his own blood he entered the most holy place, having obtained eternal redemption. Kaya sinabi doon sa Hebreo chapter 9 sa verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. When we really understand what is the meaning of the eternal redemption, how all of our sins are really forgiven through the blood of Jesus, we can be saved. Kaya kapag naintindihan po natin yung walang hanggang katubusan, kung paano po tinubos ni Jesus yung ating mga kasalanan, tayo po ay maliligtas. Yeah, so when all of our sin problem really solved, we can receive the Holy Spirit. We can be sealed with the Holy Spirit. Kaya kapag lahat ng problema po natin sa kasalanan ay nalutas, tayo po ay tatanggap ng Espiritu Santo. Yeah, when we receive the Holy Spirit, we became the living being. Kaya kapag natanggap na po natin yung Espiritu Santo, tayo po ay magiging buhay na nilalang. If you read the Genesis chapter 2, there is the story how God formed the first man, Adam. Kaya kung babasahin niyo po sa Genesis sa chapter 2, makikita po ninyo kung paano po nilikha ng Diyos si Adan. Let's open the Bible, Genesis chapter 2. Buksan po natin sa Genesis sa chapter 2. Verse 7, Dito po sa verse 7. Genesis chapter 2, verse 7. Dito po sa Genesis chapter 2 sa verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yes, the Lord of God formed man of the dust of ground. Yeah, our body came from the dust of the ground. Kaya yung atin pong katawan, ito po ay nagmula dun po sa alabok ng lupa. If we only have the body, that is when we die, we will return to dust, and then that will be the end. Kaya kapag tayo po ay namatay, yung ating pong katawan ay babalik po dun po sa lupa. But important things, God breathed into his nostril the breath of life. A man became a living being. Pero yung pinakamahalagang bagay po, at hiningahan ng ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yes, God gave his spirit. The man, we received the spirit of God. That's why we became the living being. Opo, yung tao po ay binigyan niya po yung yung hininga ng buhay doon po sa tao, at yung tao po ay naging buhay na kaluluwa. But what happened? If you read the Bible in Genesis chapter 2, Adam and Eve, they were tempted by the Satan, and then they ate the fruit of the knowledge of good and evil. Pero ano pong nangyari? Kung babasahin niyo po doon sa Genesis chapter 2, si Adan at Eva, sila po ay natukso ni Satanas at kinain po nila yung pinagbabawal na bunga, yung pagkakilala ng mabuti at masama. God commanded Adam, do not eat the fruit of the knowledge of good and evil. In the day you eat of it, you shall surely die.
Dahil inutos po ng Diyos kay Adan na huwag kang kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. But Adam and Eve, they were tempted by the Satan and they ate the fruit of knowledge of good and evil. Pero si Adan at Eva, sila po ay natukso ni Satanas at kinain po nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Although Adam, he lived physically 930 years, but his spirit was dead when he ate the forbidden fruits. Kahit na si Adan po ay nabuhay sa loob ng 930 years sa pisikal, ngunit yung kanya pong espiritu ay patay. Because Ezekiel chapter 18 says, the souls whose sins shall die. Dahil sinasabi po ng Ezekiel chapter 18, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Yeah, when Adam, he was created at the first time, he became the living being, right? But when he committed sin, his spirit was dead. Kaya sa unang pagkakataon na nilikha po si Adan, siya po ay buhay na nilalang, buhay po na kaluluwa, ngunit nung siya po ay nagkasala, napatay po yung kanyang espiritu. All the people, we were born as a descendant of Adam. Lahat po ng mga tao, tayo po ay mga ina po ni Adan. That's why we became the sinners. Kaya nga po tayo po ay naging mga makasalanan. What is the meaning of sinner? Ano po ba yung ibig sabihin ng makasalanan? Yeah, they are dead spiritually. Sila po ay espiritual na mga patay. It is disconnected with God. Ibig sabihin, ito po ay putol doon po sa Diyos. For example, there is the light bulb, right? The light bulb. When you switch on the light bulb, there will be the light. But if you turn off, if you shut the switch, the light bulb will be turned off. Kaya halimbawa po meron pong bombilya, kung nakabukas po yung switch, ito po ay buhay. Ngunit kung nakapatay naman po yung switch, ito po ay mamamatay. Yeah, it is also same. When we are spiritually dead, it means the power off. We are disconnected from God. Kaya parehas din naman po, kapag patay po yung ating espiritu, ibig sabihin tayo po ay hiwalay mula dun sa Diyos. But as the Lord Jesus said, when you hear the voice of the Son of God, it means that when you hear the true gospel, your dead spirit will live again. Pero gaya po na sinabi ni Jesus, kapag narinig mo po yung salita ng Diyos, yung patay mo pong espiritu ay muling mabubuhay. Yeah, John chapter 5 verse 25 says, assuredly I say to you, the hour is coming, and now the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. Kaya sinabi po sa 1 chapter 5 sa verse 25, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Yes, before we get salvation, our spirit was dead. But when we listen to the true gospel and when we believe all of our sins through the blood of Jesus, our dead spirit lived again. Kaya noon po, bago natin natanggap yung kaligtasan, patay po yung ating espiritu, pero nung napakinggan natin yung ebanghelyo, nung pinaniwalaan natin yung dugo ni Jesucristo, yung patay nating espiritu ay muling nabuhay. Yeah. John chapter 5, Sa Juan po sa chapter 5, verse 24, dito po sa verse 24, John chapter 5 verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. If you really believe all of your sins are forgiven through the blood of Jesus, and you will be moved from death into life. Kung talagang sumasampalataya ka sa dugo ni Jesucristo, ikaw po ay malilipat dun po sa buhay mula sa kamatayan. And you shall receive the everlasting life, which is eternal life. At tatanggapin mo po yung buhay na walang hanggan. Yeah. And after we get salvation, while we are having a Christian life, Bible also says the Holy Spirit help us. At pagkatapos po ng ating kaligtasan, habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, sinasabi din po sa atin ng Biblia na yung Espiritu Santo ay tumutulong sa atin. Yeah. Jesus said, according to the John chapter 14, I will send you the helper. Yeah. So this helper implies the Holy Spirit.
Kaya sinabi po sa kanila, kung titingnan niyo po sa 1 chapter 14, sinabi po sa kanila ni Jesus na isusugo ko sa inyo ang isang mga aliw, ito po yung tutulong sa kanila. After we get salvation, while we are having a Christian life, we may face a lot of the difficulties and trials. Kaya marahil na pagkatapos po ng ating kaligtasan, mararanasan po natin yung mga pagsubok at mga kahirapan. But we should remember we are not alone. Pero dapat po nating tandaan, hindi po tayong nag-iisa. Truly born-again Christian, we were sealed with the Holy Spirit. This means Holy Spirit dwells in us. Tayo po mga tunay na born-again Christian, tinataka na po tayo ng Espiritu Santo, ibig sabihin, nananahan na po ito sa atin. And Holy Spirit will help us. At tutulungan po tayo ng Espiritu Santo. Romans chapter 8, verse 26. Sa mga taga-Roma, chapter 8, sa verse 26, Romans chapter 8, verse 26. sa Roma, chapter 8, dito po sa verse 26, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayong marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Yeah, when we read this message, when we meditate this message, we can be comforted. Kaya kung babasahin po natin yung mensahe po na ito, yung talata na ito, maaari po tayong maaliw. Yeah, likewise, the Spirit also help in our weakness. For we do not know what we should pray for as we ought, but Spirit Himself that makes intercession for us with the groaning the which cannot be uttered. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo narurunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. But after we get salvation, there is the important things. We should not grieve the Holy Spirit through our Christian life. Pero pagkatapos po ng kaligtasan, mayroon pong napakahalagang bagay, hindi po dapat natin pigatiin yung Espiritu Santo sa ating buhay Kristiyano. Yeah, as a born-again Christian, if we commit sin, or as a born-again Christian, if we don't have the good Christian life, yeah, we can make grieve the Holy Spirit. Bilang isang born-again Christian, kapag tayo po ay nagkasala o hindi nagkaroon na maayos sa buhay Kristiyano, maaari po nating pigatiin yung Espiritu Santo. Ephesians chapter 4, verse 30. Sa Efeso po, sa chapter 4, sa verse 30, Ephesians chapter 4, verse 30. sa Efeso, sa chapter 4, dito po sa verse 30, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Yes, here is the important message. And do not grieve the Holy Spirit of God. Kaya dito po meron pong napakahalagang mensahe at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. If we are really saved by the grace of God, if we really understand how much the love of God is great and the grace of God is great, we should not grieve the Holy Spirit. Kung talagang naunawaan natin yung pag-ibig, kung gaano po kadakila yung pag-ibig at biyaya ng Diyos, hindi po dapat natin pigatiin yung Espiritu Santo ng Diyos. Our born-again Christian, we are living in this world to please God. Tayo po mga born-again Christian, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito upang bigyang lugod po ang Diyos. Yeah, our born-again Christian, we are living in this world to glorify the name of God through our Christian life. Tayo po mga born-again Christian, nabubuhay po tayo sa mundong ito upang luwalhatiin yung pangalan ng Diyos sa ating mga buhay Kristiyano. Tama po ba? Yes, we should remember. Okay, let's go back to the John chapter 20, Kaya balikan po natin sa Juan, sa chapter 20, verse 23. dito po sa verse 23, John chapter 20, verse 23. sa Juan, chapter 20, sa verse 23, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Now, our Lord is delivering very important message to His disciples.
Ngayon po, meron pong mahalagang bagay na sinasabi po na mensahe sa Jesucristo sa kanyang mga alagad. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. What is this? Kaya ano po ito? This is the authority granted to the born-again Christian. Kaya ito po ay espiritual na autoridad na ibinigay po sa mga born-again Christian. Yes, this verse indicates the spiritual authority bestowed upon the truly born-again Christian. Kaya ito po ay tumutukoy sa kung saan ito po ay espiritual na autoridad na ibinigay sa mga born-again Christian. Let's open our Bible, Matthew chapter 16. Buksan po natin sa Mateo chapter 16. Verse 19. Dito po sa verse 19. Matthew chapter 16, verse 19. Mateo chapter 16. Dito po sa verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at namang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at namang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yeah, this is also a similar message. So actually, this message is given to the disciples. Yeah, first, if you look at Matthew chapter 16, verse 18, Jesus answered and said to the Peter, verse 18, I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not be prevailed against it. Kaya pinakauna po, yung mensahe po na ito ay binigay doon po sa mga alagad. Kaya dito po sa verse 18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. We should not misunderstand the meaning of this verse 18. Of course, Jesus said this message to the Peter. Kaya hindi po dapat tayo magkaroon ng maling pagkaunawa sa talata po na ito. Siyempre po, ito pong mensahe ay binigay kay Apostol Pedro. And Jesus said, on this rock I will build my church. At sinabi po ni Jesus, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. This rock does not imply the Peter. Yung batong ito, hindi po ito tumutukoy doon kay Pedro. As you know well, the Peter's name in the Greek word, that is the Peteros. It means the small stone. Kaya doon po sa salitang Griego, yung pangalan po na Pedro, ito po ay Petros, na nangangahulugan na ito po ay maliit na bato. But according to the verse 18, on this rock I will build my church. On this rock implies this is the Petra. This is very wide and the big rock which will not be movable. Pero dito po sa talata na ito, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Yung batong po ito po ay Petra, hindi po ito maliit na bato, kundi malaking bato. Yeah. This rock implies the Jesus Christ. Kaya yung batong ito ay tumutukoy po kay Jesucristo. Yeah, of course, Jesus Christ became the foundation of the church. Siyempre po, pinakauna, si Jesucristo, siya po ay naging pundasyon ng iglesia. But Catholic Church, they interpreted this verse differently. That's why this rock is the Peter. That's why Peter became the post-pope of the Catholic Church. Ngunit yung Katoliko, yung simbahang Katoliko, iba po yung pinapaliwanag po nila sa talata na ito na si Pedro, siya po yung naging pundasyon, kaya siya po yung naging pope, yung papa doon po sa kanila. But only the Jesus Christ can be the true rock, and then He can be the foundation of the church. Ngunit yung Panginoong Jesucristo lamang po yung pwedeng maging tunay na bato, yung maging pundasyon ng iglesia. And important things, and I will give you the key of the kingdom of heaven. At yung pinakamahalagang bagay po, at ang ibibigay ko sa kanila ang mga susi ng langit. Yeah, this key of the kingdom of heaven first given to the disciples. Kaya yung susi po na ito ng langit, una po ibinigay po ito sa mga alagad. Nowadays, this key also given to our born-again Christian. Ngayon din sa panahon po natin ngayon, ibinigay din po itong susi na ito sa ating mga born-again Christian. So,
The meaning, according to the John chapter 20, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Kaya yung ibig sabihin po nito, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. We have received the key of the kingdom of heaven. Kaya natanggap po natin yung susi ng kaharian ng langit. If you deliver the message of God as the messenger, you can save the other lost souls by the true gospel. Kaya kung dadalhin mo po yung mensahe ng Diyos, bilang tagapagdala ng mensahe ng Diyos, magagawa pong maligtas yung mga ligaw na kaluluwa. But although you are saved, if you don't deliver this true gospel to others, how other family members or your neighbors can be saved? Pero kung hindi mo po dadalhin yung mensahe po na ito sa ibang mga tao, paano maliligtas yung ilang mong mga kapamilya? Yeah. Among the Christians, there are different kind of the Christians. Some Christian, after they get salvation, they are diligently deliver the gospel. This is the message of God. Kaya sa mga Kristiyano, meron po mga ilang mga Kristiyano na masipag mo nilang idinadala ito pong mensahe ng Diyos, yung ebanghelyo ng Diyos. Yeah, as the Lord said, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. Kaya kagaya po na sinabi ng Panginoon, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. The keys of the kingdom of heaven depends on our hands. Kaya yung mga susi po ng langit, ito po ay nakatebente sa ating pong mga kamay. This is very special and then spiritual, the authority granted to us. Ito po ay isang natatangi at ito po ay espiritual na autoridad na ibinigay po sa atin. But on the contrary, if you retain the sins of them, they are retained. This means if you don't deliver the gospel, they cannot be saved. Ngunit sa kabilang banda, kung ang sino man na hindi niyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi pinatatawad, ibig sabihin po nito, kung hindi mo po dadalhin sa kanila yung mensahe, hindi po sila maliligtas. So we can say, truly born-again Christian, we are holding the keys of gospel. Kaya tayo, masasabi po natin na tayo po mga born-again Christian, hawak po natin yung susi ng ebanghelyo. Yeah. Let's open our Bible, Revelation chapter 3. Buksan po natin sa Apokalipsis sa chapter 3. Revelation chapter 3, Sa Apokalipsis sa chapter 3, verse 7. dito po sa verse 7, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal, ng totoo, na may susi ni David, na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. Yeah, this is the message given to the Philadelphia church. Here, according to verse 7 says, He who is true, he who has the key of David, he who opened and no one shut, and shut and no one opens. Of course, here, those who have the key of the David implies our Lord Jesus Christ. Kaya ito po ay, yung mensahe na ito ay pinadala doon po sa iglesia ng Philadelphia. Siyempre po ito pong susi ni David, ito po ay tumutukoy sa susi ng ating Panginoong Jesucristo. But according to the John chapter 20 and Matthew chapter 16, these keys of the kingdom of heaven given to us, truly born again Christian also. Pero ayon po dun sa Juan chapter 20 at dun po sa Mateo chapter 16, yung susi po na ito ay ipinagkatiwala din po sa ating mga born again Christian. So, we have a great authority to save other lost souls who are not. Kaya meron po tayong malaking autoridad kung tayo po ay magliligtas ng kaluluwa o hindi. We should understand if you have the authority, there is also big responsibility. Kaya dapat po ninyong maintindihan na kapag meron pong malaking autoridad, meron ka din pong malaking responsibilidad. Yeah, for example, if you are working in the company, the high position, someone who has the high position, yeah, of course he has the power and the authority. Kaya halimbawa po kapag nagtatrabaho ka po sa isang kumpanya, yung isa pong tao na nasa mataas sa posisyon, meron po siyang kapangyarihan at autoridad. As much as you have the authority and power, also there will be a much more bigger responsibility.
Hanggat meron ka pong autoridad at mataas sa kapangyarihan, meron ka rin pong malaking responsibilidad. Our born-again Christian, we have this authority, right? The keys of the kingdom of heaven. If we open the door of the kingdom of heaven will be open. If we retain it, nobody can be saved. Kaya para sa ating po mga born-again Christian, meron po tayong susi ng kaharian ng langit. Kung ito po ay ating bubuksan, mabubuksan po yung pintuan ng kaharian ng langit. Ngunit kung hindi po natin bubuksan, wala pang sino man yung maliligtas. That's why our truly born-again Christian, we should remember how much we have a big responsibility. Kaya tayo po mga born-again Christian, dapat po natin tandaan kung gaano po kalaki yung ating pong responsibilidad. If you look at Ezekiel chapter 3 and also Ezekiel chapter 33, the same message repeated, the responsibility of the watchman. Kaya kung babasahin niyo po sa Ezekiel chapter 3 at sa chapter 33, yung parehong mensahe, tumutukoy po ito sa responsibilidad po ng isang bantay. What is the responsibility of watchman? Ano po ba yung responsibilidad ng isang bantay? When the enemy invaded some city, the watchman should give the warning through the blowing the trumpet, so that other people who are staying inside the city, they can be prepared. Kaya po kapag meron pong sumasalakay na kalaban doon po sa kanilang lungsod, kinakailangan po na mahipan yung trompeta upang magawa po nila makapaganda doon po sa pagsalakay. Yes, this is the responsibility of the watchman. Kaya ito po yung responsibilidad ng mga bantay. But what will happen? The watchman was sleeping, and then enemy invaded suddenly, so no one knows the enemy is invading. Pero ano po mangyayari kapag yung bantay po ay natutulog, hindi na po nila nalalaman na yung mga kalaban po ay sumasalakay na sa kanila. And all the people inside the city, they are destroyed because they are not prepared at all. At lahat ng mga tao doon po sa loob ng lungsod ng bayan, sila po ay mawawasak dahil hindi po nila nalaman. Whose responsibility is this? Kaya kanino po itong responsibilidad? God said this is the watchman's the responsibility. Kaya sinabi po ng Diyos, ito ay responsibilidad ng bantay. Yeah, I will require the blood in your hands. Kaya hingin ko ang dugo sa iyong kamay. Yeah, his responsibility, right? Kaya ito po yung kanyang responsibilidad. Yeah, what about our born-again Christian? We have received the keys of the kingdom of heaven. Kaya paano naman po tayong mga born-again Christian, natanggap po natin yung susi ng kaharian ng langit. Yeah. Our Lord said, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Kaya sinabi po sa atin ng Panginoon, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. How much is the great responsibility given to us? Kaya gaano ba kalaking responsibilidad yung ibinigay po sa atin? Yeah, why God saved you first among your family members? Kaya bakit ba ikaw yung unang iniligtas ng Diyos sa iyong pamilya? Yeah. Believe on the Jesus Christ and you and your household will be saved. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka at ikaw at ang iyong buong sambahayan. This is the promise of God. Ito po yung pangako po ng Diyos. But if you don't deliver message, although there is the promise of God, it cannot be accomplished. Pero kahit na meron pong pangako yung Diyos, ngunit hindi mo dadalhin yung mensahe, hindi po ito matutupad. And if you don't deliver gospel, there will be the responsibility. At kung hindi mo po dadalhin yung ebanghelyo, meron pong malaking responsibilidad. Because we have received this great authority, spiritual authority. Dahil natanggap po natin ito pong espiritual na autoridad. Yeah. Okay, let's go back to John chapter 20. Kaya balikan po natin sa Juan sa chapter 20. Verse 21. Dito po sa verse 21. John chapter 20, verse 21. Sa Juan chapter 20, dito po sa verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Here, very important message. As Father has sent me, I also send you. Dito po, meron pong napakahalagang mensahe, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Yes. Our Lord said, first, our Lord was sent from the Father God.
Opo, sinabi po ng Panginoon, una, sinugo po ng Ama yung Panginoon para po sa atin. That's why in the Gospel of John, Jesus Christ repeated the 40 times, God sent me, God sent me. Kaya nga po doon po sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan, paulit-ulit pong sinabi doon ng 40 beses, sinugo ako ng Diyos. Yes, it is true. The Father God has sent the Jesus Christ. Opo, ito po ay totoo na yung amang Diyos Ama, sinugo niya po si Heso Kristo. John chapter 7, Sa Juan, sa chapter 7, verse 29. dito po sa verse 29, John chapter 7, verse 29. But I know him, for I am from him, and he sent me. nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin. And also John chapter 17, verse 18. At sa Juan din po, chapter 17, sa verse 18, John chapter 17, verse 18. sa Juan, chapter 17, dito po sa verse 18, As you sent me into the world, I also have sent them into the world. kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Yeah. So, according to John chapter 20, verse 21, Jesus said, "As the Father has sent me, I am sending you." Kaya kung paano pong sinabi ni Jesus doon po sa 1 chapter 20 sa verse 21, kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Yeah, this is the main message, the received from our Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung pinakapangunahing mensahe na tinanggap po natin mula sa Panginoong Jesucristo. Yeah, I'm sending you. Kaya sinusugo ko rin naman kayo. Yes, our Lord Jesus Christ also sent by the Father God. Opo, yung ating Panginoong Jesucristo, siya rin po ay sinugo ng ating Amang Diyos. And our Lord is also sending us. I'm sending you. At maging yung ating Panginoon, sinusugo rin naman po niya tayo, sinusugo ko rin naman kayo. Yeah. So, our Lord Jesus Christ commanded, if you look at Matthew chapter 28, verse 19, "Go therefore and make disciples of all nations, and baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Yes, doon po sa Mateo chapter 28 sa verse 19, umayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yes. God, our Lord commanded, "Go therefore and make disciples of all nations." Kaya sinabi po sa atin ng Diyos na humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Yes, our Lord Jesus Christ has sent His disciples. Opo, yung ating Panginoong Jesucristo, sinugo niya po yung mga alagad. Mark chapter 6, Marcos chapter 6, verse 7. Sa Marcos chapter 6, dito po sa verse 7, Marcos chapter 6, verse 7. And he called the 12 to himself and began to send them out two by two and gave them power of unclean spirits. tinawag niya ang 12 at pinasimulang isugo sila na dala-dalawa. Sila'y binigyan niya ng kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu. Yes, first, Jesus Christ called 12 disciples. And then, He sent them out two by two. Kaya una po, tinawag po ni Jesus yung 12 alagad at pagkatapos, pinasimulan niya pong isugo sila na dala-dalawa. Lucas chapter 10, verse 1. Sa Lucas chapter 10, dito po sa verse 1, Lucas chapter 10, verse 1, verse 1 and verse 2. Lucas chapter 10, magmula po sa verse 1 hanggang 2, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 70 at sila'y sinugong dala-dalawa na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan at sinabi niya sa kanila, totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Yeah, here, Lucas chapter 20, the Lord appointed 70 others. Why? It is necessary more the
laborers, more the servant of God who can preach the gospel. Kaya dito po sa Lucas chapter 10, nagsugo po yung Diyos ng 70. Bakit po? Dahil kinakailangan po na masigit na maraming manggagawa na kaya pong maipangaral yung ebanghelyo. Yes, Jesus Christ also has sent 70 people, 70 disciples to preach the gospel. Opo, sinugo po ni Jesucristo yung 70 mga alagad upang maipangaral po yung ebanghelyo. And verse 2, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. At dito po sa verse 2, totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa, kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. In case of the Korea, in the harvest season, most of the farmer and his family members will be busy to help the harvest. Kaya sa kaso po doon po sa Korea, kapag yung mga panahon po ng pag-aani, sila po ay talagang abala para po tulungan yung mga magsasaka. Yeah, during the harvest season, even the children, they should help in order to harvest. Kaya sa panahon po ng pag-aani, maging yung mga anak, kinakailangan po nilang tumulong para po sa pag-aani. Because in Korea, the harvest season is very short. If they don't harvest the crops or fruits in the due time, maybe suddenly the weather will become very cold and then all the crops or the fruits will be spoiled. Dahil yung oras po, yung panahon po ng pag-aani doon po sa Korea ay maikli lamang, kaya kapag dumating na po yung taglamig, maaari pong masira yung kanilang mga pananim. We should remember this is the harvest season. Kaya dapat po nating tandaan, ito po yung panahon ng pag-aani. When you watch the news, the wars in the Middle East, the Israel, the attack, the Iran, what do you think? Kaya kapag titingnan po ninyo yung balita, yung Israel, inaatake na po nila yung Iran, ano po yung naisip mo dito? This is the signs, right? As I already mentioned in the beginning, this is the sign of the end of age. Kaya gaya po ng aking sinabi na nung una, ito po yung tanda sa ating pong panahon, sa mga huling panahon. We don't have the much time to deliver the gospel to the lost souls. Wala na po tayong sapat na oras para po maipangaral, dalhin ito pong ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah, as our Lord said, the harvest truly is great, but there are still so many lost souls around us. Kaya kagaya po na sinasabi dito, totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa, kaya napakarami pa rin pong ligaw na kaluluwa. Why we are conducting so many Bible seminar in different areas? Kaya bakit po ba tayo nagdadaos na maraming Bible seminar sa iba't ibang mga lugar? Because we don't have the much time. Dahil wala na po tayong sapat na oras. We do not know when the harvest season will be the end. Hindi po natin alam kung kailan po matatapos yung panahon ng pag-aani. If your family members not yet saved, Kaya kung yung pamilya mo ay hindi pa naliligtas, if your friends and relatives, if they are not really saved yet, at kung yung mga kapamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan ay hindi pa naliligtas, if the end is coming, there will be no more chance. kapag dumating na po yung wakas, wala na pong anumang pang pagkakataon. When the numbers of the Gentiles are really fulfilled, there will be the end. And Jesus Christ will come again to take the truly born-again Christian. Kaya kapag nabuo na po yung bilang ng mga hintil, muli na pong babalik si Jesucristo at kukunin niya po yung mga tunay na born-again Christian. That's why we should make it hurry to harvest more lost souls. Kaya nga po, kinakailangan po natin na masigit na magmadali na tayo po ay makapag-ani ng mga ligaw na kaluluwa. The keys of the kingdom of heaven given to us. Ang susi po ng kaharian ng langit ay binigay po sa atin. And our Lord is sending us. At yung Panginoon po ay sinusugo po tayo. Yeah, we should do our best to preach the gospel. Kaya dapat po natin gawin yung ating makakaya na maipangaral yung ebanghelyo. Yeah. So our Lord said, I'm sending you. This is not just the simple the messenger. Kaya sinabi po sa atin ng Panginoon, sinusugo ko rin naman kayo, hindi po ito isa lamang simpleng mensahe. We are the ambassador of Christ. Kaya tayo po ay mga kinatawan ni Jesucristo. Yeah, we has the key of the gospel. Meron po tayong susi ng ebanghelyo. As you know well, the Life for Mission, we are dispatching so many missionaries all over the world, around many different countries. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, yung ating Life Word Mission, nagsusugo po tayo na napakaraming misyonaryo sa iba't iba pong mga bansa. That's why we have 82 different countries
Now we have more than 1,160 churches. Kaya nga po meron po tayong mga iglesia sa 82 na mga bansa at meron na po tayong 1,160 na mga iglesia. Yes, the missionaries, they became the volunteer to go to the other countries in order to preach the gospel. Opo, napakarami po mga misyonaryo, sila po ay kusang loob na sila po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar upang may pangaral yung ebanghelyo. All of our brothers and sisters, also we have received the keys of the kingdom of heaven. We became the ambassador of Christ. Kaya tayo rin po mga born again Christian at tayo mga brothers and sisters, natanggap din po natin yung susi ng kaharian ng langit, tayo po ay naging kinatawan ni Jesucristo. Yeah. Some Christians, they are really sacrificing in order to preach the gospel. Kaya yung ilang mga Kristiyano, sila po ay talagang nagsasakripisyo upang maipangaral yung ebanghelyo. But if there are any Christian who don't care or who don't have any interest for preaching the gospel, that's the problem. Pero kung meron pong ilang mga Kristiyano na wala pong pakialam, wala pong interes sa pangangaral ng ebanghelyo, ito po ay isang problema. We should remember our Lord is looking for very sincere and faithful the servant of God who can preach the gospel. Dapat po natin tandaan yung Panginoon, hinahanap niya po yung mga tapat na mga lingkod ng Diyos na paaaring maipangaral po yung ebanghelyo. Let's open the Bible, Isaiah chapter 6. Buksan po natin sa Isaías sa chapter 6. Isaiah chapter 6 verse 8. Sa Isaías chapter 6, dito po sa verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin, na magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Yeah, the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then Isaiah said, here am I, send me. Yeah, we also should be like the Isaiah. Kaya sinabi po sa atin ng Panginoon, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin, kaya katulad po dapat po nating tularan si Isaías. As you know well, from the first week of April 2, we are going to start the summer retreat batch 1. Kayo po ng inyong nalalaman, sa unang week po ng ating April, uumpisahan na po natin yung unang batch ng ating summer retreat. First, all of our brothers and sisters, we must join this summer retreat all together. Kaya pinakauna po, lahat po ng ating mga brothers and sisters ay dapat pong makilahok ng sama-sama sa ating summer retreat. And also, when you join the summer retreat, not by alone, you should invite your family members, your friends, and your neighbors. Why? We have a responsibility to preach the gospel. At sa pagpunta po sa summer retreat, hindi ka po dapat na mag-isa, kundi imbitahan mo po yung inyong mga kapamilya, yung inyong mga kaibigan. Bakit po? Dahil meron tayong responsibilidad ng ebanghelyo. Yes, the keys of the kingdom of heaven given to us. Opo, yung susi ng kaharian ng langit ay ibinigay po sa atin. And our Lord sending us, I am sending you. At sinusugo po tayo ng Panginoon, sinusugo ko rin naman kayo. That's why we should do our best to accomplish our responsibility. Kaya nga po dapat po natin gawin yung ating buong makakaya na matupad po yung ating responsibilidad. Of course, some your family members or your friends, they will reject. They will not accept your invitation. Siyempre po, yung ilan po sa inyong mga kapamilya o mga kaibigan mo, tatanggihan nila yung imbitasyon mo. Yeah, invitation just one time is not enough. We need to repeat again until they give the confirmation. Kaya yung pag-imbita po ng isang beses, hindi po ito sapat, kundi kailangan po nating ulit-ulitin na sila po ay imbitahan at hanggang sila po ay hindi na tumanggi. Because if you look at Luke chapter 14, our Lord said, compel them to come in, so that my house may be filled. Kaya kagaya po na sinabi ng ating Panginoon, pilitin mo sila pumasok sa aking bahay upang mapuno ang aking bahay. Yes, we need to compel them to join the summer retreat. Opo, kailangan po natin silang pilitin, humuki na po dumalo sa summer retreat.
3 days, the summer retreat is really good. It is really good opportunity to evangelize the lost souls. Kaya yung 3 araw po ng ating summer retreat ay napakagandang pagkakataon para po makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. Because they can only focus on the Word of God. Dahil pwede lang, magtutuon lamang po sila ng pansin dun po sa salita ng Diyos. Yeah, they will not be disturbed by any others. Kaya hindi po sila maaaring maistorbo ng ibang mga tao. Yeah, so, as you know well, today is the end of the registration for all the members and also the invitees. So all the cell group, the members, the brothers and sisters, yeah, we should first finish the registration until today. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, ito po yung huling araw po ng ating registration. Kaya sa ating lahat ng mga cell group members ay dapat po tayong dapat po natin gawin ito pong registration na ito. And also, of course, until the first batch of the summer retreat, we will continue our invitation. At syempre po hanggang sa unang batch po ng ating summer retreat, patuloy po tayo na mag-iimbita. Yeah, we will compel the other people to join the summer retreat. Kaya hihimukin po natin yung lahat ng mga tao na sila po ay dumalo sa summer retreat. Yeah. Okay, so today, according to this John chapter 20, from verse 19 to verse 20, we received some important lessons through verses. Kaya ngayong araw po, nakatanggap po tayo ng mahalaga mga aral dito po sa 1 chapter 20, magmula po sa verse 19 hanggang 23. Yeah, as the Father has sent me, I also send you. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Yes, we should remember our Lord is sending us. Kaya dapat po natin tandaan na sinusugo po tayo ng Panginoon. Yeah. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po nitong pagkakataon upang makapakinig po ng inyong salita. According to the John chapter 20, we have received important lessons through the verses. Ayon po dito sa 1 chapter 20, nakatanggap po kami ng mahalagang mga aral mula po sa mga talata na ito. The keys of the kingdom of heaven given to us. That's why we also have a very important responsibility as a truly born-again Christian. Kaya po ang susi ng kaharian ng langit ay binigay po sa amin, kaya nga meron po kaming responsibilidad bilang mga born-again Christian. As our Lord has sent His disciples, our Lord also sending us to preach the gospel. Kung paanong sinugo po ng Panginoon ang mga alagad, ang Panginoon din naman po ay sinusugo po kami upang ipangaral ang Ebanghelyo. From tomorrow, we are going to conduct the Rosario Bible Seminar. So please give more wisdom and strength to the preacher, and also please help the many newcomers to be saved by the grace of God. At bukas po ay magkakaroon po kami ng Rosario Bible Seminar. Pakiusap, bigyan niyo po ng karunungan ang tagapangaral at tulungan niyo po ang lahat ng mga newcomers na dadalo na sila po ay maligtas sa biyaya ng Diyos. And also let us do our best to evangelize many lost souls through the summer retreat. At gawin nawa din po namin yung aming buong makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa darating po na summer retreat. Let us have one mind and cooperate one another in order to accomplish the will of God through our church. Magkaroon nawa po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang matupad po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po naming fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.